tahimik ka lang. Pero bakit siya ang unang lumingon sa'yo? Karamihan sa atin iniisip na para mapansin ng babae, dapat palaging nagpaparamdam, nagpapatawa, nagpapakilig. Pero paano kung ang sikreto ay nasa katahimikan mo? Sa video na to, malalaman mo ang tinatawag nating stoic presence. Isang tahimik pero makapangyarihang aura na mas nakakabighani kaysa kahit anong sweet talk or effort. Handa ka na ba? Ang stoic presence ay hindi tungkol sa pagiging suplado. Hindi ito pagiging dedma o walang pake. Ito ay kalmado, kontrolado, at mahinahong lakas na nadarama ng ibang tao, lalo na ng mga babae. Kapag may stoic presence ka, hindi ka nagmamadaling mapansin. Hindi mo kailangan magsalita para magparamdam. At kahit wala kang gawin, mararamdaman nila ang confidence mo. Ang tahimik mong kilos may impact. Ang tingin mo may lalim. Ang galaw mo may disiplina. Ang utak ng babae, psychologically, ay nakaprogram sa mga lalaking may emotional control. Hindi lang ito base sa itsura, kundi sa pakiramdam na nararamdaman niya kapag kasama ka. Kapag kalmado ka, nakakaramdam siya ng safety. Nakakaramdam siya ng reliability. Nakakaramdam siya ng misteryo. Tahimik ka pero grounded. Simple ka pero may substance. Yun ang hinahanap ng babae. Hindi yung pabibo, kundi yung misteryosong kalmado. Sa Stoicism, si Marcus Aurelius mismo nagsabi, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Ibig sabihin, hindi mo kailangang ipakita na galit ka o reactive ka dahil mas malakas ang inner calm mo kaysa ingay ng mundo. At sa konteksto ng pag-ibig, kapag hindi ka nagpapanik sa rejection, kapag hindi mo siya hinahabol araw-araw, kapag hindi ka nagli-like ng bawat story niya, dun ka niya mas napapansin. Hindi lang sa salita mo makikita ang presence mo. Narito ang ilang stoic body language tips. Paningin, laging kalmado ang tingin. Hindi nakatitig na parang creepy. Hindi rin takot na lumingon. Steady lang. May lalim. Tindig. Straight but relaxed. Hindi matapang, hindi din banlag. Naglalakad ka na parang alam mong may halaga ka, kahit walang nakatingin. Bosses. Mabagal, malinaw, hindi minamadali. Yung parang bawat salita mo may bigat. Paggalaw. Hindi ka aligaga. Hindi ka kung saan-saan nakatingin. May disiplina sa bawat galaw. Silent presence is power. Ito ang mga bagay na hindi ginagawa ng stoic na lalaki, kaya siya mas napapansin. Hindi siya nagmamadaling mag-reply para lang mapansin. Hindi niya mini-message araw-araw para lang magparamdam. Hindi niya pinupuno ang feed niya ng pa-cute o pa-impress. Hindi siya nagpe-perform para sa babae. Hindi siya natatakot mawala ito. Alam niya ang halaga niya. At hindi niya kailangang ipagsigawan yon. Narito ang practical tips. Ayusin ang katawan, isip, kalusugan, maging goal-driven kahit walang nakakakita. I-off ang social media kahit 2 oras kada araw. Mag-meditate, magbasa, mag-isip. Hindi mo kailangan palaging may validation. Ang katahimikan mo ang nagpapalalim sa'yo. Hindi lahat ng bagay kailangang sagutin. Kapag alam mong may ginagawa kang mahalaga, hindi mo kailangan mag-explain. May lalaking tahimik sa trabaho. Hindi masyadong friendly. Pero tuwing may problema, siya ang lapitan. Dahil steady siya. At isang araw, yung babaeng palaging lumalapit sa iba, sa kanya na lumapit, hindi para humingi ng tulong, kundi para makilala siya. Isang lalaki na hindi madalas mag-chat pero kapag nagsalita, may lalim. Hindi siya nagpaparamdam araw-araw pero consistent. At unti-unting napansin siya ng babae dahil hindi siya kagaya ng lahat. Sa psychology, may tinatawag na contrast effect. Mas napapansin natin ang kakaiba. Sa mundo na puno ng lalaking pabibo, ang kalmadong lalaki ang tumatatak. Dahil bihira na lang ang lalaking hindi naghahabol. Bihira ang lalaking hindi nagpapakitang gilas. At bihira ang lalaking may disiplina sa damdamin. Paano mo mapaparamdam sa babae na ikaw ang tipo ng lalaki na hindi natitinag? At dahil doon, mas lalo siyang naaakit sa'yo. Habang yung iba nag-aaway para mapansin siya, ikaw tahimik lang. Pero ikaw ang hindi niya makalimutan. Sa mundo ng pag-ibig, akala ng karamihan, pag reactive ka, pag expressive ka, dun ka mas mapapansin. Pero teka, paano kung mas gusto pala ng babae yung hindi natitinag? Yung kalmado, tahimik, hindi napipikon, hindi nagpapanik. Non-reactivity ay ang kakayahan mong hindi agad tumugon sa emotional na triggers. Kapag tinag ka sa story niya at hindi ka nire-replyan, hindi ka nagpaparamdam. Kapag nag-post siya ng sweet moment sa iba, hindi ka nagme-message ng sino yan. Kapag ginamit niya ang katahimikan bilang laro, mas lalo kang tumahimik. Stoicism in action. Hindi ito pagiging manhid.
Ito ang mastery ng sarili mong emosyon. Alam mo bang sa utak ng babae, ang lalaking hindi reactive ay mais alpha, mas emotionally stable, mas secure sa sarili. Kasi kapag hindi mo pinapatulan ng drama o pang-aasar, naiisip niya hindi siya kagaya ng iba. Nagtataka siya. Anong meron sa kanya? Bakit hindi siya naapektuhan? Napapaisip siya, may self-respect siya, may focus siya. Ang non-reactive na lalaki ay may emotional gravity. Hindi siya naaapektuhan, pero siya ang nakakaapekto. Emotional texting. Bakit hindi ka nagre-reply? Ako ba itong nilalayo mo? Kausapin mo naman ako, please. Social media reaction. Pagpo-post ng hugot o selos para lang mapansin, paglalagay ng status para manggulo ng damdamin, chasing behavior. Palaging nangungulit, hindi matiis kapag hindi pinansin. Jesuta? Napapakita mong wala kang emotional strength at yan ang turn-off para sa babae. Isang sikat na quote mula kay Marcus Aurelius. You have power over your mind at not outside events. Realize this and you will find strength. Hindi mo makokontrol ang ugali ng babae. Pero kaya mong kontrolin ang reaksyon mo sa kanya. Kapag hindi siya nagparamdam, hindi mo siya hahabulin. Kapag lumalandi siya sa iba, hindi ka magwawala. Dahil ang tunay na lalaki hindi umaasa sa reaction, gumagawa ng sarili niyang mundo. Pause before you react. Kapag may naramdaman kang trigger, huminga ka muna. Isang malalim na hinga. Tapos tanungin mo sarili mo, deserve ba nito ang emosyon ko? Mag-focus sa sarili mong buhay. Kapag ang focus mo ay puro sa babae, mas madali kang matablan. Pero kapag busy ka sa sarili mong development, hindi mo na siya priority. Bonus na lang siya. Detach from outcome. Hindi mo kontrolado kung magkakagusto siya sa'yo or hindi. Pero kontrolado mo ang response mo. At doon ka nagiging makapangyarihan. Use a stoic silence. Tahimik ka! Hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil alam mong hindi lahat kailangan sagutin. Hindi mo pinipressure ang babae. Kapag gusto niya ng space, ibinibigay mo. Pero hindi mo siya sinusuyo para bumalik. Hindi ka nagluluhog ng atensyon. Hindi ka nagpo-post para lang may makita siya. Hindi ka gumagawa ng drama. Tahimik ka lang at mas lalo siyang na-curious. Kapag may red flag, umaatras ka. Hindi mo tinitiis ang disrespect para lang manatili siya. Kapag may pagkakataon, confident kang lumalapit pero hindi ka desperado. Hindi nag-reply ang babae sa chat. Reactive. Hello? Hello? Sinzonin mo ako? Non-reactive. Nagtrabaho ka. Nag-gym ka. Nagbasa ka ng libro. Deadma lang. At siya ang unang magme-message. May post siyang may kasamang lalaki. Reactive. Sino yan? Niloloko mo ba ako? Non-reactive. Scroll lang. No reaction. Kahit may naramdaman ka, hindi mo ipinakita. Tinesting ka niya. Hindi siya nagparamdam ng 2 days. Reactive. Tinawagan, tinext. Tinag. Non-reactive, tahimik. Mas lalo mong inayos ang sarili mo. At guess what? Siya ang lumapit. Ang babae ay nahuhulog hindi sa ingay ng lalaki, kundi sa lalaking may tahimik na control. Yung alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan manahimik. Yung hindi nagmamadaling mapansin. Dahil may tiwala siya sa sarili. Ito ang stoic energy. At ito ang dahilan kung bakit kahit hindi ka artista, kahit hindi ka mayaman, mapapansin ka pa rin. Kapag hindi mo siya pinansin, kapag hindi ka nagparamdam, bakit dun siya mas naaakit sa'yo? Gusto mong mapansin ka? Tigilan mo siyang habulin. Sa love life, akala ng marami effort lang ang sagot. Na kapag mas sweet ka, mas mapapansin ka. Pero paano kung mas nakaka-attract? Yung lalaki na hindi nagpapansin? Psychologically, ang tao ay naa-attract sa bagay na hindi madaling makuha. Kapag binigay mo agad ang lahat, wala nang excitement. Kapag laging available ka, nawawala ang halaga mo. Kaya kapag ikaw yung lalaking hindi naghabol, may mystery, may control, may sarili kang mundo. At ang babae, mas lalo kang gustong alamin. Scarcity effect. Ang bagay na bihira, mas mahalaga. Kapag hindi ka palaging online, hindi ka palaging nagpaparamdam, mas mahal ang presensya mo. Availability effect. Kapag palaging andiyan, palaging nagko-comment, palaging nagme-message, napapaisip ang babae. Isa lang siya sa mga naghahabol. Pero kapag ikaw yung tipong walang post, walang PM, walang like sa story niya, pero steady ang buhay mo, mapapansin niya yon. Stop initiating contact. Hayaan mo siyang unang mag-message. Kapag hindi siya nagparamdam, huwag kang mabahala. Focus ka sa sarili mo. Huwag ka munang mag-react sa stories niya. Hayaan mo siyang magtanong kung bakit hindi mo siya pinapansin. Maging active sa buhay, hindi sa social media,
Post less, build more. Habang siya ay nag-e-explore ng mundo, ikaw ay nagiging mas valuable silently. Kapag nagparamdam siya, huwag magmadaling tumugon. Response mo dapat hindi cold pero hindi rin desperate. Kapag ang babae ay sanay na siya ang hinahabol, kapag nakita niyang may isang lalaki na hindi siya pinapansin, dun siya na-intriga. Bakit? Kasi challenge ka. Kasi hindi ka kagaya ng iba. Kasi hindi siya sigurado kung gusto mo siya. At yan ang nagpapaikot sa utak niya. Babae man yan na sanay sa attention, hahanap-hanapin. Parin niya yung lalaking hindi nagpapansin. Sabi ni Epictetus, freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Kapag hindi mo siya hinahabol, ipinapakita mong hindi mo siya kailangan para buo ka. At yun ang pinaka-attractive trait ng stoic na lalaki. Yung kahit mawala ang babae, mananatiling grounded. Si Carlo palaging sweet sa babae, hanggang sa bigla siyang tumigil. Hindi nag-chat, hindi nagparamdam. Sa unang linggo, deadma siya. Sa pangalawa, curious na. Sa ikatlong linggo, siya na ang nag-message. Si Jojo hindi nagpapakita ng kahit anong interes, pero consistent siyang nagwo-work on himself. Isang araw, yung babaeng hindi niya niligawan, siya ang nagyaya kumain. Kapag ikaw ay hindi reactive, hindi needy, hindi desperate, mas ramdam ang presence mo. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi rin ito tungkol sa pagiging pa-hard to get lang. Ito may tungkol sa emotional strength. Tahimik ka, pero may direksyon. Hindi ka nagpaparamdam, pero may depth ka. Hindi ka nagpo-post, pero buhay ka. Productive, focused. Ang ganitong lalaki, hindi madaling mahanap. Kaya kapag nakita ka niya, maaalala ka niya. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon sa habulan. Hindi dahil gusto mo siya, kailangan mong ipakita agad. Use that energy sa sarili mo. Gamitin ang attraction na nararamdaman mo bilang motivation. Become the man na sayang mawala. Sa katahimikan mo, iparamdam mo na hindi mo siya hinabol. Pero kung mawala ka, may nawala sa kanya. Hindi ka artista, hindi ka rich. Pero bakit siya nahulog sa'yo? Maraming lalaki ang nag-iisip, hindi ako gwapo. Wala akong pera, hindi ako madiskarte. Pero kung may isang bagay na mas makapangyarihan sa lahat ng yan, ito ay ang stoic mindset. Ang babae, oo, napapatingin sa itsura. Pero hindi yun ang pinaghuhugutan ng malalim na koneksyon. Kapag ang lalaki ay may respeto sa sarili, hindi nagpapakita ng kahinaan sa emosyon, at may direksyon sa buhay, doon nagsisimula ang tunay na paghanga, lalalim ang tingin niya sa'yo. Hindi dahil gwapo ka, kundi dahil kakaiba ka. Stoicism teaches you to master your emotions, control your reactions, live with purpose, value silence over noise, respect yourself regardless of others' opinions. Ito yung mga bagay na hindi kayang bilhin. At ito raised ang mga bagay na nararamdaman ng babae, kahit walang sinabi. Kaya kapag hindi mo siya sinusuyo, pero consistent kang kalmado at productive, dun siya naakit. Alam mo kung sino ang hindi makalimutan? Hindi yung laging sweet, hindi yung laging nagpapatawa. Kundi yung lalaki na tahimik pero solid, hindi naghabol pero naramdaman mo. Hindi nangako pero hindi ka iniwan sa ere. Hindi perfect pero may paninindigan. Yan ang stoic. At yan ang lalaking hindi makakalimutan ng kahit sinong babae. Dahil ang lalim niya, hindi ka lang boy next door. Ikaw ang man she'll never forget. Disiplina sa sarili. May routine ka kahit walang nakakakita. Hindi ka gumigising lang. Dahil may kailangan, gumigising ka dahil may direksyon ka. Paninindigan sa prinsipyo ay hindi mo kailangang sumabay sa uso para lang mapansin. Alam mo kung sino ka at hindi mo ibebenta ang sarili mo para lang sa atensyon. Kapayapaan sa katahimikan. Habang yung iba busy gumawa ng ingay, tahimik kang umaangat. Pag-angat sa lahat ng aspeto, nag-aaral ka, nag-iipon, nag-i-invest, hindi para may maipakita, kundi para may maipundar. Kapag ginawa mo to, kahit hindi mo siya habulin, makikita ka niya. Kapag hindi ka nagpapakita ng pangangailangan, kapag hindi mo siya sinusuyo sa araw-araw, kapag hindi mo siya kinukulit para lang sa validation, nagtataka siya, bakit hindi siya kagaya ng iba? Bakit hindi siya nasisilaw sa akin? At dun siya bumabagsak. Dahil hindi mo siya tinakbo, ikaw ang naging tahimik na bagyo. Kwento 1, si Jun hindi kagwapuhan. Tahimik lang, pero dahil consistent siyang nag-aaral, nagwo-workout at hindi nagpapa-apekto sa babae. Nahulog yung crush niya mismo, hindi dahil niligawan niya, kundi dahil nakita ang konsistensya niya. Kwento 2. Si Omar hindi expressive. Pero laging nandoon kapag may problema. Hindi sweet pero totoo. Hindi clingy pero constant. At yun ang mas matimbang kaysa sa pa-cute.
Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangan maging perfect para mahalin. Hindi ko kailangang ipakita ang lahat. Basta ginagawa ko ang tama. Hindi ko kailangang ipaglaban ang babaeng hindi ako pinipili. Ang katahimikan ko ay hindi kahinaan. Ito ang lakas ko. Kapag ganito ang mindset mo, hindi ka na maghahabol. At mas gugustuhin kanyang hanapin. Anong klase ng lalaki kapag katapos ng video na ito? Yung reactive pa rin ba? Yung nagpaparamdam araw-araw? Yung in-stalk ang story niya kada oras? Oh, yung may stoic presence? Yung may emotional control? Yung hindi nagpapapansin pero siya ang inaabangan? Ikaw ang pipili. Pero tandaan mo, the man who doesn't chase is the man she ends up chasing. Kapag may babae na hindi mo magets, hindi mo maabot, hindi mo ma-attract, hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo, ang kailangan mo lang ay control, composure, direction, focus, paninindigan, dahil sa huli hindi ang ingay ang natatandaan, kundi ang presensya. Hindi madali maging stoic sa panahon ngayon. Pero kung kaya mo to, ikaw ang lalaki na hindi niya kayang kalimutan. Comment mo sa baba. Tahimik, kalma, matatag. At huwag kalimutang i-share ito sa mga lalaking gusto mong bumangon, lumakas at hindi na bumaba sa sarili nilang halaga. Subscribe. Maging stoic at maging lalaking may tunay na presensya.